Sa isang proyekto sa kasaysayan, natuklasan ng isang estudyante ang mga nakakakilabot na kwento ng kanyang lola tungkol sa mga anito at delusyon na bumalot sa kanilang bayan. Ang mga kwento ni Lola Nene ay tila masyadong kakaiba at nakakatakot para sa isang school project. Pero ito ang nagbigay buhay sa mga alaala ng nakaraan. Sa bawat panayam, mas lumalalim ang misteryo at ang mga kwento ng milagro at delusyon ay nagiiwan ng tanong sa isipan ng lahat. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa bayan nila at bakit kailangan pang magbulag-bulagan ni Lola Nene para hindi niya makita ang mga anito? Nung high school student pa ako, may pinagawa sa amin na project yung teacher namin sa kasaysayan. Ang pangalan niya ay Ma'am Annabel. Ang sabi ni Ma'am ay gumawa daw kami ng kasaysayan ng pamilya namin. Kung ano yung alam namin tungkol sa mga ninuno namin, mga pinagdaanan ng pamilya namin sa nakaraan at iba pa. Ang sabi ni Ma'am, ang kasaysayan daw ay hindi lang yung mga nakasulat sa libro. Ang kasaysayan ay ang mga kwento ng mga tao na nabuhay sa nakaraan. At ang mga kwento na yon ay hindi na isusulat sa libro. Kaya dapat ay i-record natin yung mga kwento ng mga pamilya natin para hindi yun makalimutan. May isa kong kaklase na ang pangalan ay Jessa. Ang ginawa niya ay in-interview niya yung lola niya. Ang pangalan ng lola niya ay Lola Nene. Ang sabi ni Jessa ay nung sabihin daw niya sa lola niya yung tungkol sa project namin ay tuwang-tuwa daw ito. Kasi matagal na raw na hindi naaalala ni Lola Nene yung mga kwento ng nakaraan, so nag-record si Jessa ng mga panayam niya sa lola niya. Tapos nagsulat siya ng transcript ng mga panayam nila. Nung ipasa ni Jessa yung project niya kay Ma'am Annabel, ay sobrang tuwang-tuwa si Ma'am. Nung marinig niya yung mga panayam ni Jessa sa lola niya, sobrang interesado si Ma'am sa mga kwento ni Lola Nene. Kaya hiniram niya yung mga transcript ni Jessa at binasa niya yon. Tapos kinuwento ni Ma'am sa amin yung mga kwento ni Lola Nene. Ang sabi ni Ma'am ay may mga anito raw yung pamilya ni Lola Nene. Ang anito ay mga diwata na pinaniniwalaan ng mga ninuno natin bago pa dumating yung mga Kastila. May mga anito raw na pinapaboran yung pamilya ni Lola Nene. Kaya may mga pagkakataon na nagkakaroon ng milagro sa pamilya nila. Halimbawa, may isang pagkakataon daw na nagkaroon ng tagtuyot sa buong bayan nila. Pero yung mga tanim ng pamilya ni Lola Nene ay hindi na apektuhan ng tagtuyot. Marami pang ibang mga kwento na may kinalaman sa mga anito na nagbabantay sa pamilya ni Lola Nene. Tapos biglang nag-brown out at naputol yung kwento ni Ma'am. Sabi namin ay, ano pa yung nangyari? Ano pa yung mga kwento ni Lola Nene? Sabi ni Ma'am ay hintayin daw namin yung susunod na bahagi ng kwento. Kinabukasan ay sinabi ni Ma'am na may isang insidente na nangyari nung pista sa bayan nila Lola Nene. May mga tao raw na nagkaroon ng delusyon at nagsasabi na may mga aswang na umaatake sa kanila. May mga tao na nasugatan dahil sa kaguluhan. May mga bahay na nasira. May mga tao na nagkagalit-galit dahil sa mga paratang ng aswang. At higit sa lahat, may mga namatay dahil sa kaguluhan. Isa raw sa mga namatay ay ang kapatid ni Lola Nene na si Tio Juan. Nung marinig namin yon ay nagulat kami kasi parang hindi naman pang school project yung mga kwento ni Lola Nene. Ang sabi ni Ma'am ay yun din daw ang sinabi ni Jessa. Nag-aalala raw si Jessa na baka hindi magustuhan ni Ma'am yung mga kwento ng lola niya. Pero sabi ni Ma'am ay okay lang daw yon. Nung marinig daw ni Ma'am yung mga kwento ni Lola Nene ay naisip niya na baka ito na yung huling pagkakataon na maibabahagi ni Lola Nene yung mga kwento ng nakaraan. Kaya hinayaan na lang daw niya na magkwento si Lola Nene. Sa mga sumunod na araw ay nagkwento pa si Ma'am ng mga kwento ni Lola Nene. Ang sabi ni Ma'am ay nag-aalala raw yung nanay ni Jessa dahil sa mga kwento ng lola nito. Ang sabi raw ng nanay ni Jessa ay matagal ng panahon na hindi naaalala ni Lola Nene yung mga kwento ng nakaraan.
Pero dahil sa project ni Ma'am ay parang nagising yung mga alaala ni Lola Nene. Tapos hindi na raw ito mapigilan sa pagkwento. Ang sabi raw ng nanay ni Jessa ay baka raw magkasakit si Lola Nene dahil sa mga alaala na yon. Sinubukan daw nitong pigilan si Lola Nene sa pagkwento, pero hindi raw ito nagpaawat. Sabi raw ni Lola Nene ay baka yun na ang huling pagkakataon na maibabahagi niya yung mga kwento ng nakaraan. Kaya hayaan na lang daw siya. Sa totoo lang ay nahirapan din si Ma'am sa mga kwento ni Lola Nene. Kasi imbis na kasaysayan ng pamilya ni Jessa yung kinukwento ni Lola Nene ay mga anito at mga delusyon ang kinukwento niya. Pero hinayaan na lang din ni Ma'am kasi baka nga yun na yung huling pagkakataon na makakapagkwento si Lola Nene. Ang sabi ni Ma'am ay sa tuwing daw na magre-record si Jessa ng panayam niya sa lola niya ay iba-iba yung kwento nito. Pero lagi raw na iisa yung tema ng mga kwento ni Lola Nene. May mga anito na nagbabantay sa pamilya nila. At dahil sa mga anito na yon ay nagkaroon ng mga delusyon yung mga tao sa bayan nila. At ang naging biktima ng mga delusyon na yon ay ang tiyuhin niya na si Tio Juan. Sa huling panayam ni Jessa kay Lola Nene ay nagkwento ito ng isang pangyayari na siya mismo ang nakaranas. Nung bata pa raw si Lola Nene ay nakikita niya yung mga anito na nagbabantay sa pamilya nila. May isang pagkakataon daw na lumapit si Lola Nene sa isa sa mga anito at kinausap niya ito. Ang sabi raw ng anito ay may mga bagay na hindi dapat nakikita ng mga tao. Kaya ang ginawa ni Lola Nene ay kumuha sila ng albularyo na nagbulag sa mga mata ni Lola Nene para hindi na niya makita yung mga anito. Ang sabi ni Ma'am ay nung marinig niya yung kwento na yon ay kinilabutan daw siya. Kasi ano raw ang ibig sabihin ng anito na yon sa sinasabi niya? At bakit kailangan pang magbulag-bulagan ni Lola Nene para hindi niya makita yung mga anito? Sa huli ay nagbigay pa rin ng mataas na grado si Ma'am kay Jessa. Kasi kahit na hindi naman talaga kasaysayan ng pamilya nila yung mga kwento ni Lola Nene, ay naipakita naman ni Jessa sa buong klase na ang kasaysayan ay hindi lang yung mga nakasulat sa libro. Minsan ay ang kasaysayan ay yung mga personal na kwento ng mga tao na nabuhay sa nakaraan. Ang kwento ni Lola Nene ay nagpapaalala sa atin na may mga bagay na mas mabuti nang hindi na nalalaman. Nakakatakot isipin kung ano pa ang mga lihim na tinatago ng ating mga ninuno. Maraming salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatindig balahibong kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, ingat kayo. Baka may anito ring nagmamasid sa inyo.